Matapos na pagtibayin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ilang mambabatas ang naniniwalang napapanahon na ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Narito ang report ni JC Cosico. Para sa ilang mambabatas, tila binago ang proseso sa impeachment kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang pagiging labag sa batas ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon kasi ng SC, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment meron ng sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan na ipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbotohan ng impeachment complaint. Giit ni Senate President Tito Soto, wala namang ganyang requirement sa konstitusyon. Kaya suportado raw niya ang charter change o CHACHA. What we can do is meet with them. Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Si House Justice Committee member at Manila 3rd District Representative Joel Chua iginiit na baka napapanahon na ring silipin ang 1987 Constitution. Hindi lang dahil sa usapin ng impeachment kundi pati sa iba pang probisyon, kabilang ang political dynasties. Konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na eh. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Ang kasama niya sa komite na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, suportado rin ang usapin ng charter change, pero may limitasyon. Well, I will support him only insofar as yung lament niya relating to the overreach of the judiciary into the legislature and to other branches of government. Sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang tungkol sa charter change ayon sa Malacanang. Nakatutok daw kasi si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa. Hindi rin daw ito naungkat sa huling meeting ng Pangulo kasama ang kanyang economic team noong Biyernes. Pero sakaling may nagawa na raw na hakbang ukol dito, pag-aaralan naman daw yan ni PBBM. Bumwelta naman si Congressman Ridon sa sinabi ng Korte Suprema na dapat maisagawa ng mabilis ang impeachment process. Nakasaad daw kasi sa konstitusyon na lahat ng kasong na-file sa SC matapos maisumite ang huling pleading o mga dokumento ay dapat madesisyonan sa loob ng 2 taon. If they would want to stick it to Congress that impeachment is an expeditious matter, I think they should look at themselves as well on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases within their court. Wala pang sagot ang SC ukol dito. Dagdag pa ni Congressman Chua, dapat malinaw, simple at madaling intindihin ang impeachment process. Dahil ito lamang po ang paraan para mapanagot po yung mga nasa taas. Dahil kung ito po ay gagawin po natin komplikado, ito po ay magiging pahirap, lalong-lalo na sa mga impeachable officers. Samantala, handa na raw ang House Committee on Justice sa pagtalakay sa impeachment complaints laban kay PBBM sa Lunes. Pero ngayon pa lang, may komento na si Ridon sa ilang alegasyon laban sa Pangulo na tingin niya'y hindi naman daw basehan para mapa-impeach ito. Gaya na lang ng pagsuko umano ni PBBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang ginawa po ng executive ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, ito po ay pagsunod doon sa kanya pong trabaho at mandato at prerogatives bilang bahagi po ng ehekutibo. So tingin ko wala hong impeachable offense sa ganyan pong bagay. At ang pagkabigo raw ng Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriation sa national budget mula 2023 hanggang 2026. That unprogrammed appropriations had been in the budget since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. Unprogrammed appropriations itself, I don't think the Supreme Court had ever stated that this is an unconstitutional provision
in the national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.